Okay, good day. So ito yung part 2 nung ginawa natin na Daikin na A0-11 na gumamit tayo nung board na pang ceiling suspended pero ang unit natin ay floor mounted. So yung issue na mabigat na problema is yung A0-11 na yan ay yung ating gas sensor. So ang isang nagiging problem natin kasi pagka may problema ang gas sensor, yung ating unit na indoor, hindi natin ma-determine kung maaari bang okay, masabi natin maayos pa, para gas sensor lang yung ating i-order. So, yung outdoor, hindi din. So, yun nga, sabi ko, pwede tayong gumamit ng pang ceiling suspended na board para hindi na gumagamit ng gas sensor. Pero, ayan, ano pa ba yung mga paraan na pwede nating gawin para ma-determine natin kung okay ang indoor at okay ang outdoor bago tayo magpalit ng gas sensor. Kasi yung gas sensor, alam natin na medyo may kamahalan yung presyo nito. Ayan. So, yan yung ating gagawin ngayon. Okay. So, itong unit natin, ayan, pinaandar natin muna siya. Ipapakita ko lang sa inyo, kapag ito kasi yung gas sensor niya, hindi na natin talaga siya pwedeng ibalik kasi maaaring manira ng ating indoor board. So, ayan, may corrosion na siya. So, ang problema, hindi naman tayo pwedeng basta-basta kumuha ng gagamitin natin na pang-actual kasi masyadong mahal ang gas sensor. So, ang gagawin natin, nag-initial muna. Yung unit, tingnan natin, papakita ko sa inyo ng kung ano yung lalabas na error kapag nakatanggal. Nakatanggal ang gas sensor natin. Hindi ko siya ikinapit. So, ang isang problem, kung good ba ang ating indoor board or ang outdoor board ba natin ay wala kayang aberya. So, yun yung mga problema na hindi natin masabi na maayos natin ng ito lang talaga ang papalitan natin. Ayan, so nag-initial siya. Antayin lang natin, naka-waiting to. Standby. Ayan. So kapag lumabas na yung complete yung display natin, pwede na nating i-on. Okay, so standby tayo. Titingnan natin yung error na ilalabas niya. Ayan. So, nag-on na siya, yung unit natin dito, pero ang outdoor natin hindi sumabay na mag-run. So, ang ginagawa lang natin para makita natin kung may lalabas na error, so, ipipress natin to hanggang lumabas yung, ayan. Pupunta kayo dun sa test operation. Pindutin nyo yung gitna. Ayan. Operation. So, antayin nyo kung ano yung lalabas na error sa kanya. Ayan. So, papakita na natin ang diretso. Antayin natin. Medyo mahangin. Adjust tayo konti. Ayan. Para hindi maingay. Ayan. So, hindi umaandar ang ating outdoor. So, papakita ko lang sa inyo na lalabas yung error na to. Yan. Okay. So, ito tingnan nyo yung error na lumabas. A0-11. Ayun. Ano, malinaw, no? Okay. Sige, kita. Okay. Ayan. So, napapansin nyo, lumabas na kaagad yung A0-11. Hindi umandar yung ating outdoor unit. So, ang isang, hindi ko paano ko i-explain pala sa inyo. Hindi natin din ma-determine kung ang indoor board ba natin ay madidetect niya yung outdoor board dahil lumabas na yung A0-11. So, hindi rin natin masabi na ang indoor board ba ay maayos, ang outdoor board ba ay maayos. So, medyo mahirap. Kasi ang mangyayari dito sa sitwasyon natin, sa troubleshooting, katulad ng ganito, like ito, sure tayo na may problema na ito dahil may corrosion. Pero ang tanong natin ngayon, kapag pinalitan ba natin to
mapapaandar ba natin si outdoor, and possible ba na walang damage si indoor. Okay? Ayan. Meron kaming isang paraan na ginagawa para ma-test run natin si outdoor. Okay, open na natin ha. Usually, ang ginagawa natin, yung switch dito, excuse, na nandito is sinuswitch natin para lang matest run natin kung good ang compressor. Pero, yung outdoor board mismo is hindi natin din madidetermine dahil ang nag-command dyan is naka-service switch. So, gagamitin natin ang service switch. Isang paraan. Ngayon, ang isang medyo mabigat yung line ba ng communication natin, mababasa niya ba si outdoor? So, hindi natin masabi dahil sira nga ito, lumalabas si A0-11. Hindi natin ma-run dahil hindi rin natin masabi kung ang ating indoor board is defective. Okay. So, ito, direct to the point na kagad na sistema ng ginagawa namin. Okay. So, yung gamit kasi nito, ito, sensor din naman siya actually. So, gas sensor nga kung tinatawag natin. So, may supply and merong input or signal na pumapasok para doon sa ating indoor board. Para kung may nadidetect siya na gas, ikakat o shutdown niya ang ating indoor or papatay niya ang ating indoor unit. Ayan. So, mapapansin nyo, ito, pinagbabawal na technique to ha. Meron ako isang resistor na ginamit. Ang ginamit ko is 1K. Ayan. Yung red is, kung titingnan natin dito, yung pinaka-red na wire na ito, yan ay supply, then yung blue is yun yung ground, negative. Kasi nakakabit siya dito direct papunta doon sa ating capacitor ng gas sensor. So yung white, ito yung pinaka-command or signal ng ating nanggagaling dito sa gas sensor. Okay? So ito. Ayan. So ang ginagawa namin, direct to the point na nilalagyan namin ng isang resistor dito. Ayan. Ginamper ko na dito. Hindi ko na siya pinutol muna kasi hindi pa natin alam kung anong i-decision dito. Kung papapalitan ng gas sensor or papalitan ng ibang board. Ayan. So mapapansin nyo, yung blue at saka yung white, ito, dito ko na siniksik sinuot para hindi tayo magputol ng wire. Ay, sorry. Ayan. Para lang may test run natin, ha? Pero maglalabas pa rin siya ng error. Pero maititest run natin yung compressor. Ayan. Ginamper ko isang 1K na resistor from blue at saka doon sa white. Okay? So, pinagbabawal na technique to, I-on natin, then tingnan natin kung aandar ang compressor. Ayan. So, standby ulit tayo dahil mag-initial muna siya. Okay. Ayan. So, tingnan nyo yung blue at saka yung white, doon sa wire na papasok doon sa ating indoor board. So, ito is gas sensor terminal. Yung dalawa. Okay. So, tatlong wire lang naman din ang ginamit niya. Ayan. So, antayin lang natin ulit. Standby tayo ulit. Usually, ano siya, parang 3 minutes bago siya mag-run. Ayan. So, standby lang tayo. Sa outdoor, ayan. So, hindi rin natin kasi makita kagad yan kung magkakaroon ng error. Wala naman nalabas na display dito. And hindi natin ginamit yung service switch dito para ma-run natin ang compressor. So, ang ginawa natin, i-run natin ang compressor na ang magkukuman is nanggaling doon sa ating indoor. Ayan. So, kung naririnig nyo, yung EEB is commander. Ayan. Okay. So, pag nag-initial, i-on na lang natin. May delay siya na almost 3 minutes. Ayun. Okay na. Ayan. Naka-on na yung unit. Ayan. So, wala pa siyang error na inilalabas dito. Tingnan natin kung aandar yung ating outdoor.
Okay. So, inulit ko lang ulit dahil yung aking resistor is maluwag. Ayan, standby na tayo. Okay. So, i-on natin. Yan. Maandar na ito. Andar na. Okay. So, ayan. Umandar yung ating outdoor. Ayan, oh. Antay lang natin bumomba ang compressor. Ayan. Maandar na. Yan. Okay. So, ito. Napapansin nyo, napaandar natin yung ating outdoor, umaandar din si indoor. So, hindi natin ginalaw yung service switch para mapaandar yung indoor natin. So, ang ginawa lang natin, i-off ko lang muna. Nilagyan natin ng jumper resistor ito para lang ma-detect niya na may nakakonect siya na gas sensor. Pero, syempre, yung ganito, lalabas ulit ang error nito kasi hindi naman natin makukuha yung eksaktong ikinukommand nitong gas sensor para dito. Okay, so magkakaroon siya ng protect or magkakaroon pa rin siya ng error. Ayan. So, yung solusyon na ginawa namin at pinakita ko sa inyo is para lang ma-detect natin kung yung indoor ba natin is maikukommand niya si outdoor. So, naikommand niya. So, ibig sabihin, ang communication natin okay. Yung ating outdoor, pan motor, okay. Yung indoor natin is hindi ba natin masabing 100% is good. So, kahit 70% masasabi natin na umaandar pa rin si indoor. So, ang naging problema lang natin is yung gas sensor lang na kailangan natin palitan. Pero may mga pagkakataon, kahit nagpalit tayo ng gas sensor, na may aberya na rin si indoor. Ayun. So, yung ginawa natin is para lang ma-test run, maipaandar natin si indoor at si outdoor nang hindi tayo gumagamit ng service switch dito. So, ibig sabihin, yung ating communication between indoor to outdoor, maayos. And ang outdoor natin is masasabi din natin na okay, ayos. So, meron pa kaming isang mga paraan na ginagamit. Ito, sinare na lang natin. Ginamperan ko lang ng resistor na 1K para lang ma-run. Ito, kung alam nyo itong ganito, volume control kung tawagin namin. Ito naman, ginagamit din namin. Pwede rin dito kung para matansya nyo, ikutin, or may mga problema kayo sa sensor, pwede nyo rin gamitin. Kaya mapakisan nyo, may ginagamit kami ganito. Nilagyan namin ng paa. Minsan ginagamit namin sa mga sensor para i-adjust natin. Like sabihin natin na ang sensor is ang value niya is 10K. So isi-set natin siya sa 10K. Gagamitin nyo lang ng digital tester. So pwede nyo temporary gamitin. Pasamantala, hindi yan natin sasabihin. Kasi babalik natin dapat sa original yung unit natin. So, ayun. So yun lang naman. Sinare lang natin para lang ma-determine natin. Kasi medyo, sabi ko nga, mahal yung parts na ginagamit nito. Hindi natin pwedeng i-trial and error na magpapalit na lang muna tayo ng parts. So, sa mga ganito sitwasyon naman, ito talagang sure na tayo na may sira dahil corroded. So, may mga pagkakataon na lumalabas si A0-11 na hindi naman dito galing. Talagang nanggaling dito sa ating tawag dito, indoor unit. Then, buo pala si gas sensor. So, mahirap. Nagpalit tayo ng gas sensor. Tapos, ang defective pala is yung ating indoor board. So, ginagawa lang natin yan para ma-determine natin kung mairaran niya ba si compressor. Ito yung jumper natin. Okay? So, dahil na-run natin yan, masasabi natin na ang problema lang talaga natin is etong gas sensor. Okay? So, ayun. So, sana may napulot tayong kahit konting tip. So, simple lang naman. Napaka-simpleng tip lang naman yung ibinigay natin. Binahagi natin. Ayan. Okay? So, subscribe na lang sa ating YouTube channel, JDL Electronics Service Center. Okay? Thank you!